Nang magising si Jody ay agad niyang tsinek ang orasan. 6:20 pa lang ng umaga. Pwede pa siyang matulog ng 1 oras at kalahati. Muli niyang ipinikit ang mga mata pero maya-maya lang ay narinig niya na ang boses ng kanyang madrasta. Binuksan nito ang pinto, dala ang batang si Leah. Nagising siya at walang ginawa kundi ang tumakbo ng tumakbo sa kwarto. Baka mabasag pa yung mga gamit. Kailangan pa naming matulog ng papa mo dahil ngayon lang ang day off namin. Galit na wika nito bago inilapag ang batang babae sa tabi ni Jody. Pero may duty pa ako sa ospital mamaya. Kailangan ko pang matulog. Wika naman ni Jody. Sus! Bata ka pa naman. Lagi ka namang natutulog pagka uwi mo. Wika ng kanyang stepmother bago lumabas ng kwarto. Padabog pa nitong isinara ang pinto. Napabuntong hininga na lamang si Jody bago niyakap ang nakababatang kapatid. Leah, matulog tayo ulit ha? Opo, natatakot ako kay mama. Nagagalit siya dahil napupuyat daw sila. O sige, ganito na lang. Matulog na tayo. Dito ka lang sa tabi ko ha? Mga 5 minuto lamang ay nakatulog na ulit ang batang babae. Samantalang si Jody ay hindi na dinalaw ng antok. Kaya kinuha niya na lang ang libro ng internal medicine sa tabi ng kanyang higaan para ipagpatuloy ang pagbabasa. Marami pa siyang dapat na matutunan bago sumapit ang araw ng Lunes. Kasalukuyang nagtatrabaho si Jody bilang nurse sa vascular surgery department. Agad siyang natanggap bilang nurse pagkatapos pumasa sa mga exam at makakuha ng certificate. Ang head nurse na si Susan ang palaging nakakapansin kay Jody. Ayon rito ay mabilis raw siyang matuto, masipag at hindi nalilate sa duty. 6 na taon pa lamang si Jody noong maulila sa kanyang ina matapos itong mamatay sa car accident. Mula noon ay parang nawala na rin ng ganang mabuhay ang tatay niyang si George. Kaya sa edad na 7 taon, sinikap ni Jody na matutunan ang mga gawaing bahay katulad ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. Hindi siya gaanong napagtutuunan ng pansin ng kanyang ama dahil maaga itong umaalis para magtrabaho sa factory. Tapos gabi na rin kong umuwi. Kakainin nito anuman ang pagkaing nakahanda sa mesa. Matapos noon, manonood ito ng TV bago matulog. Wala gaanong interes si George sa pag-aaral ni Jody. Ni hindi ito nagtatanong kung ano ang kinain ng kanyang anak buong maghapon o kung kailangan ba nito ng pera para sa project. Ang lola ni Jody ang tumulong para kahit papaano ay maramdaman ng batang babae na mayroong nagmamahal sa kanya. Si Mary Grace ay nakatira sa kabilang bayan. Sa kabila ng edad nito ay nagtatrabaho pa rin siya bilang guro dahilan para mahirapan siyang bisitahin ang anak na si George at apong si Jody. Madalas, tuwing Pasko o long weekend lamang ito makabisita. Noong unang beses siyang dumalaw sa mag-ama, mula nang yumao si Sarah ay nagulat siya nang makitang malinis ang buong bahay. Walang hugasin at wala ring nakaimbak na maruming damit. Alam ni Mary Grace na si Jody ang gumawa noon, lalo na't ang mga nakasampay na damit ay halatang gawa ng bata. Napansin niyang luma na ang mga damit nito, maging ang mga gamit sa paaralan, tulad ng lapis at pangkulay. Maliliit na peraso na lamang ang natira. Lola, gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape? Nako, hindi na apo. Kakausapin ko lang ang papa mo tapos uuwi na rin ako. Nag-usap si George at Mary Ann sa labas ng bahay nang sa gayon ay hindi marinig ni Jody ang kanilang pinag-uusapan. George, hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari dito sa bahay o sa pamilya mo? Ilang buwan nang patay si Sarah. Alam kong mahirap pero kailangan mong tanggapin. Siguro kung nakikita ka ng yumao mong asawa, talagang magagalit yung sayo at sasabihin na isa kang pabayang ama. Bakit mo hinahayaang magluto ang anak mo? Siya ang naglilinis ng bahay at kusang pumapasok sa paaralan nang wala ka man lang pakialam. Binibigyan mo ba siya ng baon?
Parang pinawisan ng malamig si George nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Pero hindi naman siya humingi ng baon kahit isang beses. Siguro binutas niya yung alkansya niya. Hindi ko na rin namalaya na ilang buwan na pala ang lumipas. Lagi lang akong abala sa trabaho. Iinom ng alak pag uwi ng bahay, tapos pagkagising, aalis ulit na parang walang nangyari. Hindi ko man lang naitanong kay Jody kung may baon ba siya o kung may ginagawa sila sa paaralan. Naalala rin ni George na nag-birthday ito noong nakaraang buwan pero nakalimutan niyang bumili ng kahit na ano. Hinahayaan niya ring maglinis ng bahay si Jody at maglaban ng mga damit na akala mong isang matanda. Kasabay noon, tuluyan ang napaluha si George. Anak, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo dahil pinagdaanan ko din yan nang mawala ang papa mo. Binata ka na noon, pero lagi ako sa tabi mo. Pero si Jody, musmus pa siya at walang kamuwang-muwang sa mundo para maranasan ang mga ganitong bagay. Kailangan kanya anak at walang ibang mag-aalaga at magmamahal sa kanya kundi ikaw. Alam mo anak, tanging ang paglipas ng panahon lamang ang makakatulong para mawala ang sakit at ang pangungulilang nararamdaman mo. Alam yan ng mga taong nakaranas na mawalan ng minamahal sa buhay. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa inyo ni Jody. Hindi ko kailanman mapapalitan ang kanyang ina, pero sisikapin kong tulungan at gabayan siya hanggang kaya ko. At ikaw George, gawin mo ang iyong responsibilidad bilang magulang. Huwag kang maging pabigat sa kanya. Wika pa ni Mary Ann. Thank you ma. Sisikapin kong iparamdam kay Jody na nandito ako para sa kanya. Noong araw na iyon, binilhan ni Mary Ann ng bagong damit at gamit sa paaralan si Jody. Lola, pwede po bang dito na lang kayo? Huwag na po kayong umalis. Jody, gustuhin ko man. Hindi maaari dahil may trabaho pa ako. Tsaka nandyan naman ang papa mo. Suportahan ninyo ang isa't isa. Nakangiting wika ng matanda bago mahigpit na niyakap ang apo. George, alam ko masyadong maaga para sabihin ko ito sa'yo pero siguro darating ang araw na makikilala mo ang isang babae na muling darating ang araw na makikilala mo ang isang babae na muling magpapatibok sa iyong puso. Babaeng pakakasalan mo. Kapag nangyari yun, mas magiging madali para sa inyo ni Jody ang mamuhay, lalo na kung magiging mabuti siyang ina sa anak mo. Ngunit, umiling lang si George. Hindi na siguro ma. Mahal na mahal ko si Sarah at hindi ko lubos maisip na magkakaroon pa ng ibang babae sa buhay ko. Mula ng araw na iyon ay natauhan na si George. Masakit pa rin para sa kanya ang pagkawala ni Sarah. At sa tuwing maaalala niya ito ay parang gusto niyang umiyak o uminom ng alak. Pero sa kabila nun, pinipili niyang kausapin si Jody. Ipinagluluto niya ito ng almusal, binibigyan ng baon at tinatanong rin kung saan niya gustong pumunta o kung may kailangan bang gamit sa paaralan. Naging maayos ang relasyon ng mag-ama. Kaya naman, nang tumuntong ang 10 taong kaarawan ni Jody ay napagtanto ni George na nagdadalaga na ang kanyang unika iha. Kaya mas kailangan nito ang aruga ng isang ina na gagabay sa kanya kung ano ang mga dapat na gawin. Hanggang sa nakilala niya nga si Fatima, ang kaibigan ng kanyang katrabaho. 2 taon na itong hiwalay sa asawa at mukha namang may interes din sa kanya. Kaya naman, 1 buwan mula nang sila ay magsimulang mag-date, ipinakilala ni George si Jody sa pag-asang magkakasundo ang dalawa. Sa mga unang taon ay naging maayos ang relasyon ni Jody at Fatima na parang magnanay. Si Fatima ang uma-attend pag may meeting sa paaralan. Natutuwa siya dahil honor student si Jody, kaya madalas siyang purihin ng mga guro at iba pang mga magulang. Ngunit nagbago ang lahat nang mapagpasyahan ni George at Fatima na magkaroon na ng sariling anak. Pareho na silang nagkakaedad kaya nahirapan na silang magka-baby. Dahil roon,
Palaging mainit ang ulo ni Fatima, hindi lamang kay George kundi pati na rin sa dalagitang si Jody. 35 taon si Fatima noong ipinanganak si Leah, habang si George naman ay 41. Hindi na nila inaasahan ang pagbubuntis na iyon, pero nagpapasalamat pa rin ang mag-asawa dahil may dumating na biyaya. Kasabay noon ang madalas na pagtatalo sa pagitan ni Fatima at Jody. "Anak, pagpasensyahan mo na si Fatima. Intindihin mo na lang. Alam mo naman na mayroon siyang pinagdadaanan kaya medyo sensitive talaga siya ngayon." Ito ang laging sinasabi ni George kay Jody. Pinilit unawain ng dalaga ang ugali ng kanyang madrasta. Hindi niya lang masabi sa kanyang ama na palaging masasakit na salita ang sinasabi ni Fatima sa kanya, pero hindi niya ito pinapatulan. Naisip niyang pagkatapos niyang mag-aral ay sisikapin niyang makapagtrabaho agad para makaalis na sa bahay na iyon. Sa edad na 16, nagtrabaho si Jody bilang janitress sa coffee shop malapit sa kanilang paaralan para kahit papaano ay mayroon siyang sariling pera. Minsan, umi-extra siya bilang tutor sa mga anak ng kapitbahay. Kapalit ang maliit na halaga at libreng pagkain tulad ng merienda. Hindi niya na inaasa sa kanyang tatay ang baon o pambili ng gamit sa paaralan dahil alam niyang marami rin itong gastusin. "Salamat anak, napakabuti mo talaga," minsang wika ni George. "Buti naman, naisipan mong tumulong para mabawasan ang gastusin dito sa bahay," wika naman ni Fatima. Ngumingiti lamang si Jody at hindi na nagkokomento pa sa mga sinasabi nito. Bata pa lang ay pangarap niya na talaga ang maging isang doktor. Lagi niyang naiisip ang mga nangyari sa kanyang ina, kaya gusto niyang makapagligtas ng maraming buhay. Base sa kwento ni George, nagkabanggaan ang truck at bus na sinasakyan ni Sarah at ng marami pang mga pasahero. 15 ang sugatan at 2 ang namatay sa nangyaring aksidente. Yung isa, dead on the spot, habang si Sarah naman ay nasawi habang inooperahan sa ospital. Sa paglipas ng mga taon ay tinatanong ni Jody sa kanyang sarili kung ano kaya ang posibleng nangyari. Late kayang dumating ang ambulansya? Wala bang doktor na available para operahan agad ang kanyang ina? O baka dahil sa pampublikong ospital ito dinala kung saan kulang ang mga pasilidad kaya hindi agad na isagawa ang operasyon? Kung sa mas malaking ospital kaya ito nadala, buhay pa kaya ito? Ito ang mga katanungan na gusto niyang masagot. Kaya naman, nang pumasok siya sa medical school ay ganado siyang mag-aral. Pero kasabay noon, kailangan niyang mag-resign sa mga part-time job dahil kailangan niyang igugol ang lahat ng oras sa pag-aaral. Marami siyang dapat kabisaduhin at aralin para pumasa sa mga exams. Sa 3 taon ay walang katapusang pagbabasa at pagkakabisado ng mga medical terms ang kailangan niyang gawin. Gusto niyang mas pagbutihan pa ang pag-aaral pero ang komplikasyon sa pagitan nila ni Fatima ay patuloy pang lumalala at parang wala ng pag-asa pang magbago iyon. Pagka-graduate niya sa kolehiyo ay naipasa niya ang licensure exam at nakakuha na rin ng mga kakailanganing certificate. Agad siyang natanggap sa trabaho na may kasama pang tirahan sa hospital dormitory. "Bakit kailangan mo pang tumira sa dorm?" tanong ni George. Sinulyapan muna ni Jody ang madrasta na noon ay naghehele ng bata bago sumagot. 5 minuto lang ang lalakarin ko papa, papasok sa trabaho kapag doon ako tumira." Nakangiting wika ni Jody. Makakatipid po ako sa pamasahe." Napabuntong hininga na lamang si George pero hindi na ito nagkomento pa. Mula noon, bihira na lang bumisita si Jody sa kanilang tahanan. Minsan, doon siya natutulog at sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Bago tumunog ang alarm clock ay pinatay na iyon ni Jody para hindi magising si Leah. Naghanda na siya para pumasok sa trabaho. Mamaya pa ang simula ng kanyang duty pero gusto niya nang umalis sa bahay na iyon.
bago niya pa makita si Fatima dahil baka kung ano na naman ang sabihin nito. Pagdating niya sa ospital, 1 oras pa bago magsimula ang kanyang duty. "Jody, nandito ka na pala. Ang aga mo naman yata." Nakangiting tanong ni Ana na isa ring nurse. Maaga kasi ako nagising kaya naisip kong pumunta na rito. Siya nga pala, kumusta sa ward?" Mukhang tahimik naman ngayon. Walang bagong pasyente pero katatapos ka lang magpainom ng mga antibiotic at maglagay ng swero. "Ganun ba? Meron bang pasyente sa ICU?" Muling tanong ni Jody. "Oo, merong isa. Matandang babae at nakakatuwa dahil sobrang bait. Nagkaroon siya ng emergency surgery nung isang araw." "Ganun ba? Siya nga pala. Pwede ka nang umuwi. Total, nandito na ako para makapagpahinga ka na rin." Nakangiting wika ni Jody. "Salamat, Jody. Napakabait mo talaga." Abot tayong ngiti ni Ana bago nagpaalam. Matapos noon, sinimulan ni Jody ang mag-rounds. Binati niya ang mga pasyente na kasalukuyang nag-aalmusal. Tinungo niya rin ang opisina ng surgeon na si Dr. Santiago. "Good morning, Doc." Bati ng nurse sa doktor na noon ay abala sa pagsusuri ng medical history ng pasyente. "Good morning, Jody. Kumusta naman?" "Okay naman, Doc. Papalitan ko po ng bandage yung pasyente. Gusto niyo bang makita?" "Hindi na, Jody. May tiwala ako sa future doctor na katulad mo. Tawagan mo na lang ako kapag may nakita kang problema." "Sige po, Doc. Thank you." Maayos at walang naging problema sa duty ni Jody noong umagang iyon. 4 lamang ang pasyente na kailangan niyang i-monitor kaya kahit papaano ay nakakapagpahinga siya ng maayos. Pumunta rin siya sa ICU. Madalas, chine-check lang nila ang pasyenteng naroon pero hindi nila pwedeng galawin nang walang pahintulot ng doktor. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang maputlang pasyente. Matandang babae na kulubot na ang balat. Nakapikit ang mga mata nito. Mahina at mabagal lamang ang paghinga na halatang nahihirapan. "Mrs. Castro," mahinang sabi ni Jody. Marahang dumilat ang pasyente. "Ako yun. At ikaw, anong pangalan mo?" "Ako po ang nurse na naka-assign sa inyo. Kumusta na po ang inyong pakiramdam? Nandito po ako para palitan yung bandage nyo." Ganun ba? Sige, walang problema." Nakangiting wika nito. Bago palitan ang bandage ay sinuri niya ang sugat ng pasyente kung maayos at walang problema ang paggaling noon. "Okay na po ito." Nakangiting wika ni Jody sa pasyente bago magpaalam. Isusulat niya na sana ang note sa logbook nang marinig niya ang sinabi ng anesthesiologist. "Jody, pakisabi naman kay Dr. Santiago na ililipat sa ibang department si Mrs. Castro." "Bakit po? May problema ba?" Hindi na nakasagot pa ang anesthesiologist dahil tinawag na ito ng kasamang doktor. Hindi malaman ni Jody kung ano ang nangyayari. Bilang future doctor ay interesado siyang malaman ang bawat kaso ng pasyente na kanyang hinahawakan. Hindi niya naman pwedeng pabayaan ang matandang pasyente ng ganoon na lamang. Agad niyang pinuntahan si Dr. Santiago upang klaruhin ang lahat. Abala pa rin ito sa harap ng computer habang pinag-aaralan ang medical history ng kanyang mga pasyente. "Jody, total malapit na rin mag-lunch break. Pwede bang sabay na tayong kumain? Huwag kang mag-alala, sasagutin ko lahat ng mga tanong mo." Wika ng doktor. Pumayag naman si Jody dahil gusto niyang malaman ang lahat. Habang kumakain sa kantin ng ospital ay binasag ng doktor ang katahimikan. "Jody, ano nga ulit ang gusto mong malaman?" "Yung tungkol po kay Mrs. Castro, Doc." Yun ba? Dapat sana sa ating department siya mapupunta dahil okay ng kalagayan niya. Pero nang magtanong ako sa ibang doktor, ang sabi nila, mas malala na raw ang sitwasyon ni Mrs. Castro. 75 taong gulang na siya at noong dinala siya rito ng ambulansya dahil sa pagkakaroon ng thromboembolism o yung pamumuo ng dugo sa ugat sa loob ng katawan, na kadalasan ang baga ang apektado.
dahilan para mahirapan siya sa paghinga. Natanggal na ang namuong dugo pero hindi lahat. Kaya bukas may meeting kasama ang chief doctor para pag-usapan kung ano ang dapat na gawin. May itatanong ka pa ba? Wala na po, Doc. Salamat. Matapos kumain ay bumalik na si Jody sa trabaho. Ilang beses niya pang binisita si Mrs. Castro sa loob ng maghapong iyon. Sa isip-isip niya, bukas malalaman na ang magiging kapalaran ng matandang babae. Nang matapos ang duty ni Jody ay nagpalit siya ng damit para umattend naman sa endocrinology lesson sa parehong ospital pero sa kabilang building. Habang naglalakad sa hallway ay nabangga siya ng isang matangkad na lalaki. Mukhang may dinalaw itong pasyente sa ICU. Sa halip na humingi ng tawad kay Jody ay tiningnan lamang siya nito bago dire-diretsyong naglakad. "Jody, kumusta ka na?" Bungad na tanong ni Alexis, isa ring nurse na naka-assign naman sa gastroenterology department. "Okay naman ako. Wala gaanong pasyente pero may isang matanda ang nasa ICU. Pero balita ko, inilipat na siya sa ward kanina." "Kung nasa ward ang pasyente di mabuti dahil ibig sabihin maayos na ang kalagayan niya. Pero bakit parang malungkot ka?" "Ewan ko ba. Siguro naalala ko yung namayapa kong lola, si Lola Mary Ann." "Nako Jody, huwag kang mag-alala. Mas marami kang dapat isipin sa klase natin mamaya." Wika pa ni Alexis. Pagkatapos ng klase ay tinungo ni Jody ang dormitory para matulog kahit ilang oras. Pero nakaramdam siya ng gutom kaya naisip niyang dumaan sa coffee shop para kumain. Nakakailang subo pa lamang siya nang mapansin ang parehong lalaki na nakabangga sa kanya kaninang umaga sa ospital. Nakaupo ito sa katabing mesa. Kahit naiinis pa rin ay ipinagpatuloy ni Jody ang pagkain. Hindi naman niya ugaling makinig sa usapan ng ibang tao, pero ng mga sandaling iyon ay hindi niya maiwasang makinig ang sinasabi ng lalaki sa kausap nito sa cellphone. "Hindi naman mahirap ang pinapagawa ko sa'yo. Pareho tayong ayaw mag-iwan ng anumang bakas ng ebidensya. Tsaka malaking pera ang usapan dito." Ano kayang sinasabi niya? Bulong ni Jody sa sarili habang patuloy na nakikinig. "Ikaw na ngang nagsabing mahirap ang kondisyon niya, di ba? Sa ngayon, mahina ang puso niya kaya maghintay tayo bago isagawa ang susunod na procedure." Marahil tutol ang kausap ng lalaki dahil galit ang ekspresyon sa mukha nito. "Sige, mag-isip ka ng ibang paraan. Hindi ako nagturo sa'yo kung naaalala mo. Tsaka mas komplikado ang kaso mo kaysa sa akin. O sige, magkita na lang tayo bukas, Glenn." Wika ng lalaki bago ibinaba ang tawag. Matapos noon ay nagpatuloy ito sa pagkain. Nang mga sandaling iyon, ayaw sanang mag-isip ni Jody ng hindi maganda. Pero sa tingin niya ay masama ang balak ng lalaki at ng kausap nito. Pagdating ni Jody sa dorm ay agad siyang nakatulog. Bandang 9:00 na ng gabi nang makatanggap siya ng tawag mula sa head nurse. "Jody, pwede mo ba akong tulungan? Yung anak ko kasi may bigla ang business trip ng 2 araw at walang maiiwan para mag-alaga sa aking apo. Okay lang ba kung ikaw muna ang mag-duty bilang kapalitan ko? Mga 4 AM pa naman." "Ay nako, okay lang po sa akin, Ma'am Susan." "O sige Jody, asahan ko yan ha. Salamat. Sasabihan ko na lang din yung admin." Wika ni Susan bago ibinaba ang tawag. 3:30 AM pa lang ay dumating na si Jody sa ospital. "Jody, ang aga mo talaga palagi." Nakangiting wika ng naka-duting nurse. I-check ko pa kasi ang record ng mga pasyente para makapag-review ako mamaya. May exam ako sa Lunes." Nakangiting wika naman ng dalaga. Habang inaasikaso ang record ng pasyente, narinig ni Jody na bumukas ang pinto. Mula roon ay lumabas si Dr. Santiago at Dr. Glenn de Guzman, ang head doctor. Hindi nila napansin na naroon pala si Jody. "Dr. de Guzman, ang ibig mong sabihin, wala na tayong gagawing operasyon?" Tanong ni Dr. Santiago na halatang nagulat. "Sabi ko naman sa iyo, Doc,
ginawa na natin ang lahat. Kung gagawa tayo ng risky na operasyon, masyado ng delikado. Nakita mo naman, mahina ang puso niya. Dapat siyang bigyan ng maintenance na gamot bago i-discharge bukas. Huwag kang mag-alala, matanda na si Mrs. Castro. Matagal na siyang nabuhay dito sa mundo. Hindi lahat ay humahaba ang buhay katulad niya. Maniwala ka sa akin, marami akong karanasan sa ganitong klase ng pasyente. Palabasin mo na siya ng ospital bukas. Utos pa ni Dr. De Guzman. Wala nang nagawa si Dr. Santiago kung hindi ang tumango-tango. Pagkaalis ni Dr. De Guzman, doon lamang napansin ni Dr. Santiago si Jody. Oh, Jody, naka-duty ka ulit? Opo, Doc. Tama yung ginagawa mo. Ganyan talaga. Lalo na kapag isa ka ng doktor. Kailangan mo gumawa ng mahirap na desisyon. Naiintindihan ko po, Doc. Wika naman ng nurse. Sa buong oras ng kanyang duty ay hindi mawala sa isip ni Jody ang tungkol kay Mrs. Castro. Sinubukan niya itong bisitahin sa ward para kumustahin. Kumusta po kayo? Nakangiting tanong niya sa matandang pasyente. Okay naman ako. Galing dito ang doktor at ang sabi niya, bukas raw ay pwede na akong lumabas ng ospital. Mabuti naman po kung ganun. Kumusta na po ang inyong pakiramdam? Medyo mahina pa ako at nahihirapang huminga na para bang may nakabara dito sa dibdib ko. Pero bukod doon, okay na ang pakiramdam ko. Nakangiting wika ng matanda. Napakagatlabi na lamang si Jody. Sa halip na magsalita ay inayos niya na lamang ang kumot at swero nito. Salamat sa inyo. Ang babait ng mga nurse at doktor dito sa ospital. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako sa mundong ito. Yun din ang sabi ng manugang ko nung dinalaw niya ako rito kahapon. Matagal na kaming hindi nagkikita pero siya na lamang ang natitira kong kamag-anak. Hindi man kami magkadugo pero anak na rin ang turing ko sa kanya. Matagal nang namatay ang aking anak at asawa. Mula noon, ang manugang ko na lang ang nakakausap ko paminsan-minsan. Nung nalaman niyang na-ospital ako, agad siyang pumunta dito para bumisita. Nang mga sandaling iyon ay parang nagkaroon ng ideya si Jody kung sino ang manugang ni Mrs. Castro. Ang lalaking nakabangga sa kanya. Ang kausap nito sa ospital na si Dr. Glenn De Guzman at ang utos nito na i-discharge na sa ospital ang matandang pasyente kahit hindi pa talaga magaling. Si Mrs. Castro pala ang kanyang tinutukoy. Dali-daling tinungo ni Jody ang opisina ni Dr. Santiago. Tulad ng dati ay abala ito sa pagbabasa ng mga medical history ng pasyente. Oh, Jody, may kailangan ka ba? Doc, tungkol sana kay Mrs. Castro. Bakit po siya i-discharge ka agad? Napabuntong hining ang doktor bago nagsalita. Halatang dismayado rin ito sa sitwasyon. Yun ay dahil sinabi ng doktor na mas mataas ang katungkulan kaysa sa akin. Mas marami siyang karanasan. Sinubukan ko silang kumbinsihin na tunawin ang namumong dugo sa ugat pero hindi pumayag si Dr. Glenn. Sabi niya, baka raw hindi na rin kayanin ang puso ng pasyente dahil sa edad nito. May mga side effects rin ng gamot na posibleng lalong magpahina sa pasyente. Matanda na si Mrs. Castro at ayaw niyang mag-take ng risk. Pero Doc, nakita ko yung medical history niya at saka yung mga resulta. Okay naman. Wika ni Jody bago iniabot ang isang folder kung saan naglalaman iyon ng resulta ng mga medical examination ni Mrs. Castro noong araw na iyon. Doc, normal din naman ang puso niya. Yung namuong dugo sa kanyang ugat, hindi pa naman ganoon katagal at kaya pang tunawin. Pero kung sakaling i-discharge ang pasyente, gaano pa kaya siya katagal mabubuhay? Siguro mga 2 o 3 linggo. Maswerte siya kung aabuti ng 1 buwan. Wika pa ng doktor. Dok, baka naman pwede natin siyang tulungan. Malaki pang pag-asa niyang mabuhay. Ako nang nakikiusap sa inyo. Pero Jody, utos yun ng chief doctor. Dok, bukas pa naman siya ilalabas ng ospital. May oras pa tayo para maoperahan ng pasyente.
Tutulungan ko po kayo. Jody, hindi yan ang procedure ng ospital. May sinusunod tayong batas dito at baka mawalan ako ng lisensya. At ikaw rin, baka maban ka sa ospital. Balak mo pa naman ding maging doktor. Pero Dok, di ba, may mga kaso naman kung saan inooperahan ng pasyente lalo na kung emergency. Jody, ginagawa lang yun kung wala ng ibang opsyon. Isa pa, hindi tayo sigurado na magiging maganda ang resulta. Dok, sa tingin nyo talaga, dapat na siyang ilabas ng ospital nang hindi pa tuluyang nagagamot? Narinig ko na dumalaw yung manugang ni Mrs. Castro at nasisiguro kong kilala niya si Dr. Glenn. Hindi ko alam kung paano nangyari yun pero sa tingin ko, gusto na nilang mamatay si Mrs. Castro sa lalong madaling panahon. Nang mga oras na iyon ay napaisip din si Dr. Santiago. Naalala niya ang chismis sa ospital na ang anak ni Dr. Glenn ay nasangkot sa isang aksidente noong nakaraang linggo lamang pero hindi nakulong. Samantala, ang manugang naman ni Mrs. Castro ay nagkataon na mataas ang posisyon sa gobyerno at posibleng ito ang tumulong sa anak ng doktor para hindi managot sa nagawang kasalanan. Sa tingin mo, nagkasundo sila? May ex-deal na nangyayari? Pero bakit naman gugustuhin ng manugang na mamatay si Mrs. Castro? Dok, siguro dahil sa pera o sa personal na dahilan. Pero hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ngayon, dapat nating mailigtas ang buhay ng pasyente bago siya mailabas ng ospital. O sige Jody, maghanda ka na. Doon tayo sa operating room magkita. Wika pa ng doktor. Lola, dadalhin ko lang po kayo sa operating room dahil may tatanggalin lang kami sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, sandali lang naman yon. Pagkagising nyo, nandito na ulit kayo sa kwarto ninyo. Nakangiting wika ni Dr. Santiago. Makaraan ng 30 minuto, ang kaibigan nitong anesthesiologist ay naroon na rin. Silang tatlo lamang ang lihim na nag-opera sa matandang pasyente na mahimbing na natutulog. Talagang delikado ang ginawa nila at matatawag ring krimen dahil nilabag nila ang mga patakaran sa ospital. Pagkatapos ng operasyon, naging normal na ang paghinga ng pasyente at masarap na rin ang tulog nito. Kailangang ma-x-ray ang pasyente para malaman natin kung naging successful ba ang operasyon. Wika ni Dr. Santiago. Paano po kung natanggal na ang bara? Paano nyo ipapaliwanag kay Dr. De Guzman o sa manugang ng pasyente? Nako, simple lang yan. Hindi ko isasama sa kanyang medical history. Tamang-tama, kaibigan ko rin ang naka-duty ngayon kaya titingnan lang natin ang kondisyon ni Mrs. Castro. Pero hindi natin isusulat ang resulta. Nakangiting wika pa ng doktor. Ang galing mo talaga, Dok. Ibig sabihin, hindi malalaman ni Dr. Glenn at ng manugang niya na wala siyang sakit? Iisipin nilang mamamatay si Mrs. Castro pero hindi naman yun mangyayari. Natatawang sabi pa ni Jody. Kinabukasan, habang nasa klase si Jody ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dr. Santiago. Ayon rito, successful daw ang lahat. Na-discharge na ang pasyente at walang nakapansin ng pagbabago sa kondisyon nito maliban sa kanila. Makaraan ng isang buwan ay naging abala na si Jody sa pag-aaral at trabaho. Kahit papaano ay nakalimutan niya na rin ang tungkol kay Mrs. Castro. Kapag day off, umuwi muna siya sa kanila para makasama ang stepsister na si Leah. 4 na taong gulang na ito kaya mas gustong tumakbo sa labas ng bahay. Isang araw ay isinama niya ito sa supermarket para papiliin ng gustong kainin. Nakatayo sila sa aisle ng chocolate at candy nang biglang marinig ni Jody ang pamilyar na boses. "Kumusta ka na, iha?" tanong ni Mrs. Castro. "Mrs. Castro? Anong ginagawa niyo dito? Kumusta na po kayo?" "Maayos naman ako, iha. Naaalala mo ba bago ako ilabas ng ospital? Pinuntahan ako ng mabait na doktor." Opo, naaalala ko. Nung nagising ako kinaumagahan, maayos ng pakiramdam ko. Nawala na yung parang mabigat sa aking dibdib. Sabi ni Doc Santiago,
Maglakad-lakad daw ako at sinunod ko naman. Kaya ngayon, parang bumata pa yata ako ng 5 taon. Mabuti naman po kung ganon. Ay, ang bata na yan, anak mo ba siya? Kapatid ko po, nasa bahay yung mga magulang namin kaya naisip kong dito muna kami para makapagpahinga sila sa makulit na bata. Kung ganon, gusto mong pumunta sa bahay ko, malapit lang yun dito. Naku, wag na po, baka makakaistorbo lang kami. Ano ka ba? Huwag kang mahiya, sumama na kayo. Isa pa, bagong pamilya ko ng pagkain kaya marami akong mailuluto. Naisip ni Jody na baka malungkot talaga si Mrs. Castro sa bahay nito dahil mag-isa lamang siya. Kaya napagpasyahan niyang paunlakan ang imbitasyon nito. Nasa 10 minuto rin silang naglalakad bago marating ang napakalaking bahay ni Mrs. Castro. Hindi akalain ni Jody na napakayaman pala nito. Ang aking yumaong asawa ang nagpatayo ng bahay na ito. Mataas ang katungkulan niya sa gobyerno noon. Ngayon, napakamahal na ng per square meter dito. Dati, nakatira lang kami sa maliit na apartment. Pagpasok sa loob ng bahay ay malinis at maayos ang mga gamit. Habang kumakain, nagpasalamat si Mrs. Castro. Nako, bakit po kayo nagpapasalamat? Ako nga ang dapat magpasalamat dahil inimbitahan niyo kami rito sa bahay ninyo. Matanda na ako, mag-isa. Walang kaibigan o nagmamahal sa nakalipas na mga taon. Lagi lang ako mag-isa sa tuwing madadala sa ospital. Mas gusto ko pa nga ang makonfine doon dahil may nakakausap ako kahit papano. Siguro, ganito na talaga kapag nagkakaedad. Laging mag-isa sa buhay. Alam mo Jody, napakabuti mo at natutuwa ako dahil nakilala kita. Salamat at pumayag kayong pumunta dito kahit ilang oras lang. Huwag po kayong mag-alala. Kung gusto nyo, pupunta ako rito kapag naka-day off ako. Isasama ko si Leah para may makausap kayo. Nakangiting wika ni Jody na siyang nagpangiti rin sa matanda. Sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad ay maraming napag-usapan si Jody at Mrs. Castro. Alam mo, ako ang pinakamatanda sa aming magkakapatid. Siguro sa ibang pamilya, masaya kung nag-iisang babae sa 7 magkakapatid. Pero hindi yun ang naranasan ko dahil wala akong ginawa kundi ang maglaba, magluto at tumulong sa mga gawaing bahay habang nag-aalaga sa mga makukulit na kapatid. Hindi pa naman uso ang maternity leave noon, kaya mga 1 buwan pa lang kapag nanganak si inay, sa akin na nakatoka ang pag-aalaga ng mga bata. Dati naman, ganoon talaga ang buhay. Hindi ko magawang magdesisyon sa aking sarili hanggang hinanapan ako ng tatay ko ng mapapangasawa. Gumawa pa siya ng listahan kung ilang manok at baboy ang ibibigay kapag naikasal kami. Yung magulang naman ng lalaki, magbibigay raw ng baka at kalabaw. Sa totoo lang, hindi ko gusto yung lalaking ipapakasal sa akin. Hindi kami magkasundo. Ang tingin niya sa akin ay parang isang bagay na pag-aari niya na gagawin niya kung anuman ang naisin. Kaya, ayun, tumakas ako. Kahit malayo ang terminal ng bus ay lakad takbo ang ginawa ko, marating lang ang highway. Nung mga panahong yun, 1 beses lang bumabiyahe ang bus sa probinsya namin. Madaling araw nang maglakad ako sa gitna ng kagubatan. Isipin mo, 18 taong gulang pa lamang ako noon. May dala akong ilang damit. May tubig, may gatas at tinapay. Kahit takot na takot akong makagat ng ahas sa gubat ay binaybay ko yon para makaalis sa lugar namin at magpunta rito sa syudad. Nagtapang-tapangan na lang ako. Mabuti na lang at sumang-ayon sa akin ang tadhana. Sakto, pagdating ko sa highway, dumaan ang bus at nakasakay ako. Nakatabi ko yung lalaki na mas matanda ng ilang taon kaysa sa akin. Nalaman ko na galing pala siya sa kabilang bayan at nag-aaral sa syudad. Pero bumisita daw siya sa kanila dahil bakasyon. Nag-usap kami habang nasa biyahe. Sinabi niya sa akin na kung wala daw akong matutuluyan ay pwede akong tumuloy sa nirerentahan niyang apartment. Pero syempre, mas gusto kong gumawa ng sariling paraan para mabuhay. Kaya agad akong naghanap ng mapagtatrabahuhan.
Natanggap naman ako bilang waitress sa restaurant na libre ang pagkain at meron ding staff house. Nakiusap akong tumira doon at pumayag naman sila basta wala daw bayad ang overtime ko. Alam mo, nung mga panahong yon ang nasa isip ko, magtrabaho para makapag-aral ako. Takot na takot akong umuwi sa amin dahil siguradong katakot-takot na sermon at palo ang aabutin ko sa aking inay at itay kapag bumalik ako. Wala pa sa isip ko ang pag-aasawa ng mga panahong yon. Ang gusto ko, makapagtapos ng pag-aaral. 18 taong gulang pa lang ako noon kaya nilakasan ko ang aking loob. Natanggap ako sa kolehiyo bilang scholar. Naging actress ako sa teatro. Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ni Jody. Oo naman, maganda ako nung kabataan ko. Nakangiting wika ni Mrs. Castro bago ipinakita ang black and white na larawan. Oo nga po, ang ganda nyo. Mukha kayong artista. Yung lalaking nakilala nyo sa bus, hindi ba kayo nagkita ulit? Yung lalaking yon. Nagkita kami pero natagalan dahil wala naman kaming kontak sa isa't isa. Alam ko yung address niya pero hindi ako pumunta ron. Hanggang hindi ako nakaka-enroll sa kolehiyo. Nung nagkita kami, ang sabi niya, hindi na daw siya umaasa na makikita kami dahil baka nakalimutan ko na siya. Tapos yon, nalaman ko na nag-aaral pala siya at political science ang kursong kinukuha. Napakabait niya at talagang gusto niyang makatulong sa mga tao. Matalino siya at matalas ang memorya, kaya hindi nakapagtataka na isa siya sa hinahangaang estudyante sa kanilang department. 2 buwan din kaming nag-date bago ko siya sinagot. Matagal rin bago nag-propose si Lawrence. Graduate muna siya at nagtrabaho. Nung magpakasal kami, nag-aaral pa ako. Pero gusto ko talagang makapagtapos kaya sabi ko sa kanya, ayaw ko munang magkaanak. Maya-maya ay huminto na si Mrs. Castro sa pagkikwento. Marahil ay kailangan na nitong magpahinga. Sige po Mrs. Castro, sa susunod yun na lang po ikwento yung kadugtong pagbalik ko dito. Oh, sige ha, at gabi na rin, baka hinahanap na kayo sa inyo. Wika ng matanda. Kinabukasan ay pinuntahan ni Jody si Dr. Santiago para sabihin ang magandang balita. Dok, naalala niyo ba si Mrs. Castro? Oo naman, bakit mo naitanong? Okay na okay siya, Dok. Kausap ko siya kahapon at mukhang maayos na ang recovery niya. Mabuti naman kung ganon. Kumusta mo na lang ako sa kanya? Nakangiting sabi ng doktor. Ang galing niyo talaga, Dok. Kaya bilib ako sa inyo Abot ay ngangiti ni Jody. Nang sumunod na linggo, nang sumapit ang day off ni Jody ay binisita niya ulit si Mrs. Castro. Siya nga po pala, Lola. Pinapakumusta kayo ni Dr. Santiago. Salamat ka mo. Alam mo, ang bait ng doktor na yon. Tsaka ang gwapo pa. May asawa na ba yon? Ay nako, hindi ko po alam, Lola, pero talagang masipag at mabait si Doc. Nandito po ako para marinig yung kadugtong ng kwento nyo. Wika pa ni Judy. Oo nga pala. Nakalimutan ko na ang tungkol doon. Saan na nga ba tayo natapos? Naikwento nyo po na nagpakasal kayo pero sinabi nyo kay Lawrence na ayaw nyo pang magkaanak dahil gusto nyo pang makapagtapos ng pag-aaral. Naalala ko na. Pagkaraan ng ilang taon, naging maayos naman ang relasyon namin. Maayos ang trabaho ni Lawrence. Nakabili siya ng maliit na apartment pero hulugan yun. Nakagraduate na rin ako sa kolehiyo kaya plinano na namin ang magkaanak. Noong isilang ko si Cassandra, napakasaya naming mag-asawa. Iniwan ko ang aking trabaho para magampanan ang responsibilidad ng isang ina at mabuting asawa. Sinikap naming maibigay ang lahat sa aming anak. Kaya siguro lumaki siyang may pagkamaluho at spoiled. Siguro ganun talaga kapag malaprinsesang pinalaki ang anak. Nung lumaki na si Cassandra, doon namin napagtanto ni Lawrence ang kapalit ng masyado naming pag-spoiled sa kanya. Hanggang dumating sa punto na hirap kaming mag-asawa kung saan kami kukuha ng panggastos. Dahil wala naman akong trabaho, si Lawrence ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan ng pamilya.
Pero ng mga panahong iyon, nagpalit ng administrasyon kaya pati siya ay naipit bilang abogado. Hindi namin namalayan na hindi pala mabuting tao ang mga nakakasama ni Cassandra. Naging malihim siya sa amin at 10 oras na ng gabi kong umuwi ng bahay. Hanggang isang araw, sinabi niya sa amin na magpapakasal na raw siya. Si James ang lalaking yon, ang aking manugang at marahil ay nakita mo na siya. Opo, nakita ko na siya. Maikling sagot ni Jody. Siguro para kay Cassandra, tapat at mapagmahal ang kanyang asawa. Kahit kami ni Lawrence nagulat nang makilala si James, tsaka biglaan yung desisyon nilang magpakasal. Akala namin okay ang lahat dahil mukha namang masaya ang anak namin. Malaki ang pinagbago niya. Pero makalipas ang ilang taon, napansin namin na parang stress at palaging namumugto ang mga mata niya. Tinanong namin siya kung ano bang problema. Pero lagi niyang sinasabi na okay naman daw ang lahat. Hanggang isang gabi, umalis siya ng bahay sakay ng kotse ng kanyang asawa. Umuulan ng gabing yon. Naaksidente siya at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ayon kay James, nag-away daw sila kaya umalis si Cassandra ng bahay. Hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari. Maging ang asawa ko parang nawala na rin ng saysay na mabuhay. 5 taon mula nang mamatay si Cassandra ay namatay na rin si Lawrence. Kaya ako na lamang ang natira dito sa malaking bahay. Kaya ngayong nandito ka, napakasaya ko. Nakangiting wika ni Mrs. Castro. Pero nakakausap niyo pa rin po ba si James hanggang ngayon? Nung namatay si Cassandra, nagkakausap pa kami. Tinulungan niya rin ako sa pag-aasikaso nung sumakabilang buhay si Lawrence. Sinabi ko rin sa kanya na siya na lamang ang aking tagapagmana sa mga maiiwang ari-arian. Mula noon, bumibisita naman siya paminsan-minsan at tumatawag tuwing may okasyon tulad ng Pasko o birthday ko. Alam kong abala na rin siya ngayon dahil mataas ang posisyon niya sa gobyerno. Mula noong araw na iyon ay naging malapit na si Jody at Mrs. Castro sa isa't isa. Alam ni Jody na may masamang balak ang manugang nito para makuha ang kayamanang maiiwan ng matanda kung sakaling mamamatay na ito. Naikwento niya rin kay Dr. Santiago ang lahat. Para yatang napalapit ka na talaga sa pasyente mo, Jody. Oo nga, Doc. Hindi ko naman siya magawang iwanan ng basta-basta, lalo na't alam ko yung kalagayan niya. Ano kayang mangyayari kung sakaling gumawa na naman ng paraan ng manugang niya para madispatcha si Mrs. Castro? Gusto ko ngang sabihin kay Mrs. Castro pero mukhang malaki ang tiwala niya dun sa manugang niya. Paano kaya, Doc, kung ikaw ang kumausap? Sa tingin mo ba, maniniwala siya sa akin? Oo naman, Doc. Lagi ka nga niyang tinatanong. O sige, susubukan kong bumisita kapag mayroon akong free time. Wika naman ng doktor. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Habang naglalakad si Jody pa uwi, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Santiago. Doc, bakit po? Nakauwi ka na ba? Hindi pa naman, Doc, pero malapit na ako dito sa dorm. May kailangan po ba kayo? Oo sana, importante lang. Dito sa resto, malapit sa ospital. Sige, Doc. Pero kung pwede, paki-orderan mo na rin ako ng pagkain. Di pa kasi ako nagtatanghalian. Makaraan ng 10 minuto, magkasama na sa loob ng restaurant si Dr. Santiago at si Jody. Jody, sa tingin ko, meron na tayong ebidensya. Kanina, pagdaan ko sa opisina ni Dr. Glenn, papasok sana ako para ibigay yung ilang dokumento nang bigla kong marinig na mayroon siyang kausap. Marahan kong binuksan ang pinto at mula ron, nakita ko si James, yung manugang ni Mrs. Castro. Mukhang seryoso ang usapan nila kaya kaagad kong binuksan ang voice recorder ng cellphone ko. Heto, pakinggan mo. Ibinigay ni Dr. Santiago ang isang earphones kay Jody para sabay nilang pakinggan ang na-record na usapan. Dr. Glenn, di ba? Sabi mo, 1 buwan na lang mabubuhay yung biyanan ko. Pero bakit hanggang ngayon? Malakas pa rin siya at mukhang masaya pa. James, ganun talaga. Hindi natin mapipredict ang lahat. Pero huwag kang mag-alala. Nasisiguro kong baka mga ilang linggo na lang ay matitigok na rin yung matandang yon.
Mabuti naman kung ganun, Dok. Kung naalala mo, nung tinulungan ko yung anak mo, maayos kong pinagtakpan ng lahat para hindi siya makulong. Siniguro kong ligtas ang lahat ng ebidensya. Hanggang dun lamang ang nai-record ni Dr. Santiago dahil nakita niya raw na paparating na ang sekretarya ng doktor kaya agad siyang umalis bago pa makahalata ang mga ito. Dok, anong hinihintay natin? Tara na kay Mrs. Castro. Hindi na nakatanggi pa ang doktor kaya sumama na rin siya kay Jody. Iha, biglaan yata ang pagpunta nyo rito. Pasensya na, wala akong maiihain sa inyo. Okay lang po yun, Lola, katatapos lang din namin kumain. May gusto lang po sana kaming sabihin sa inyo ni Dr. Santiago. Bakit, Dok? May problema ba? Tanong ng matandang babae. Ang totoo po niyan, hindi maganda ang kutob namin sa inyong manugang na si James. Nakinig lamang si Mrs. Castro. Pinakinggan rin ito ang usapan sa pagitan ng manugang at ng doktor. Naku, maraming salamat sa inyo. Sa totoo lang, matagal ko nang pinagsususpetsahan niyang si James. Hindi na maganda ang dating niya sa akin simula pa lang nung ipinakilala siya ni Cassandra bilang mapapangasawa. Marami pa akong gustong sabihin pero pwede bang magtago muna kayo? Buksan niyo na rin ang inyong camera dahil paparating na si James. Tumawag siya kanina at ang sabi niya ay dadaan daw siya dito. Makalipas nga ang 5 minuto ay dumating na ito. Umusta ng pakiramdam niyo? Bungad na tanong ni James pagpasok ng pinto. Nako, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo ang totoo. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Okay naman ako pagkalabas ng ospital pero ngayon, pakiramdam ko para akong nauupos na kandila dahil nawawalan na ako ng lakas. Hirap na hirap akong huminga lalo na sa gabi. Para bang sasabog ang dibdib ko sa sobrang sakit. Pagsisinungaling ni Mrs. Castro. Gusto niyo bang dalhin ko na kayo sa ospital bukas? Nako, wag na. Nung ma-discharge ako, sabi ng doktor, ginawa na nila ang lahat. Kahit yung chief doctor, yun din ang sinabi. Kung ganun, ano pa bang magagawa natin? Ay nako James, pakiramdam ko hindi na ako magtatagal. Lagi ko na rin napapanaginipan si Cassandra. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Bakit siya umalis ng bahay sa gitna ng malakas na ulan kahit alam niyang napakadilim sa labas? Sabihin mo sana sa akin para naman magkaroon ako ng katahimikan bago man lang ako mawala sa mundong ito. Alam niyo, maraming taon na rin ang lumipas pero dahil mamamatay na rin naman kayo kaya sige, sasabihin ko ang totoo. Umalis si Cassandra ng bahay dahil hindi niya na kayang magsama pa kami. Ni minsan, hindi niya ako minahal. Ang totoo niyan, galit na galit siya sa akin at lalong tumitindi ang galit na iyon sa pagdaan ng mga araw. Pero sa kabila nun, mahal na mahal ko siya. Pero, bakit kanya pinakasalan kung hindi ka pala niya mahal? Nagtatakang tanong ni Mrs. Castro. Yun ay dahil niligtas ko siya mula sa bilangguan. Nagmaneho siya ng lasing at nakadisgrasya pa. Sinubukan ko siyang pigilan pero sinagasaan niya rin ako. Siya rin naman ang nagdala sa akin sa ospital. Na-inlove ako sa kanya kaya ang sabi ko, makukulong siya ng matagal. Pero kung pakakasalan niya ako, hindi siya mapaparusahan. Ginawa ko naman ang lahat para maging masaya siya. Kahit suhulan ko pa ang lahat, mapagtakpan lamang ang kanyang mga kasalanan, gagawin ko. Tulad ng ginawa ko sa anak ng doktor sa ospital kung saan ka dinala. Binigay ko ang lahat ng luho ni Cassandra pero lagi pa rin kaming nag-aaway. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin na sana daw nakulong na lang siya kaysa pinakasalan ako. Matapos nun, umalis siya ng bahay. Marami akong tiniis na hirap at sakit at bilang kabayaran, gusto kong makuha itong bahay mo. Mahal ang property dito sa lugar at saka matanda ka na rin naman. Kung gusto mong mamatay, huwag kang mag-alala. Pwedeng-pwede kitang tulungan. Wika ni James. Nang biglang magsalita si Dr. Santiago, lumabas na ito mula sa pinagkukublihang silid.
Yun ang inaakala mo, James, pero hindi mangyayari anuman ang binabalak mo. At sino naman kayo? Nandalaking mga matang tanong nito. Wala kang pakialam kung sino kami. Ang mahalaga, pagbabayaran mo ang mga nagawa mong kasalanan. Wika naman ni Jody habang nakatutok ang kamera ng cellphone sa mukha ni James. Maya-maya, dumating na rin ang mga pulis para dakipin ang walang hiyang manugang. Agad siyang ikinulong matapos mapatunayan ang ginawa nitong pag-abuso sa kanyang posisyon sa pamahalaan. Lumantad na rin ang mga taong pinarahan nito noon para magsampa ng kaso. Nadawit rin si Dr. Glenn kaya tinanggal ito sa trabaho. Hanggat hindi nalilinis ang kanyang pangalan ay wala ring ospital ang gustong tumanggap sa huwad na doktor. Makalipas ang isang buwan ay muling bumisita si Jody at ang doktor sa bahay ni Mrs. Castro. Salamat sa inyong dalawa, Jody at Dr. Santiago. Kayo ang nagligtas sa buhay ko. Hindi lamang sa ospital kundi pati na rin dito sa sarili kong tahanan. Wala pong anuman, ang mahalaga ay ligtas at nasa maayos na kayo ngayon. Nakangiting wika ni Jody habang hawak ang kamay ni Dr. Santiago. Siya nga po pala, Mrs. Castro. Iimbitahan po sana namin kayo ni Jody sa aming kasal sa susunod na buwan. Aba, hindi ko alam na magkasintahan pala kayo. Gulat na tanong ng matanda. Nako, mabilis po ang mga pangyayari pero huwag kayong mag-alala. Mahal na mahal ko si Jody. Mas matanda ako ng 6 na taon sa kanya pero hindi naman yun hadlang sa aming relasyon. Nakangiting wika naman ng doktor. Opo Lola, na-spoil na nga po ako dahil para akong binibibi palagi. Sa ngayon po sa dorm pa rin ako nakatira pero pag naikasal na kami, titira kami sa bagong bahay malapit lang dito. Para lagi pa rin kaming makakabisita sa inyo. Excited na sabi naman ni Jody. Minsan, sa buhay natin, makakatagpo talaga tayo ng tao na kahit hindi natin kaano-ano ay ituturing tayo na parang tunay na parte ng pamilya. Ngunit minsan naman, yung sarili pa nating kamag-anak o pinagkakatiwalaan ang tatraidor at maglalagay sa atin sa kapahamakan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.